Alam na natin yung balita na itong Zamboanga Valientes ay binili na itong Terra Firma. Ayon dito sa mga reports ay 99.99% sure na raw at done deal na ito. Ang isa pang lumalabas na balita ngayon, ito namang Northport Batang Pier daw ay ibebenta at kabilang dun sa mga teams na interesado na bumili dito ay itong Macau Black Bears katulad ng naibalita natin kahapon. Pero bukod dyan, ay meron pang isang balita ngayon na baka madagdagan ng mga teams itong PBA at baka next season ay maging 14 na ang mga koponan dyan. At yung daw maidadagdag dito ay itong Strong Group Athletics at iyong Mighty Sports. Kung kayo ay sumusubaybay dito sa mga international competitions kung saan naglalaro ang Pilipinas, madalas din yung mababasa ang mga pangalan nitong Strong Group Athletics at itong Mighty Sports dahil kadalasan sa mga international tournament sila ay nagko-compete. Ang dalawang nabanggit na kumpanya ay kadalasan kumukuha ng mga NBA players o kaya mga Filipino players na naglalaro sa Japan o Korea para palakasin yung lineup nila. At ito ang pruweba na financially kayang-kaya nilang bumuo ng isang PBA team. Kung pag-uusapan naman yung pagpasok nila dito sa PBA, wala namang magiging problema dyan dahil walang kakompetensyang produkto itong Mighty Sports at itong Strong Group. Ang isa pa, kahit may kakompetensya sila, kung mapag-uusapan naman, papayag yan. Tignan mo ang TNT at ang Converge. Parehong nasa telecommunications pero pinayagan ng MVP Group. Kaya sa tingin ko pwede naman ganyan talaga at madadagdagan magiging 14 na team sa PBA. Good news yan syempre para dito sa mga fans na gustong makakita ng mas maraming teams at syempre pati na rin sa mga players. Dahil syempre every year merong draft, may nadadagdag na player at merong mga nababawasan. Kung mas maraming teams, at least mas maraming players ang mananatili dito sa PBA para maglaro. Buo na ang cast dito sa playoffs ng PBA at bali ang magiging matchup ngayon, San Miguel versus Meralco, itong NLEX versus Rain or Shine, Ginebra versus Converge at Magnolia versus TNT. Yung top 4 teams, itong San Miguel, NLEX, Magnolia at Ginebra ay merong twice to beat advantage. So ang laking bentahin yan para sa kanila. Ang nakikita natin dito, itong San Miguel sa tingin ko tatalunin niya ng Meralco. Ito namang NLEX, Rain or Shine, medyo dikit yan. Pero dahil may twice to beat advantage yung NLEX, malamang NLEX ang papasok dyan. Itong Ginebra Converge, sa tingin ko mananalo dito ang Ginebra. Unless magkamilagro at pumirma ng kontrata itong si Mikey Williams. Doon magkakachance ang Converge. Pero as it is, Ginebra papasok dyan. Ang magiging matinding matchup dito yung Magnolia versus TNT. Kung ikaw ang Magnolia, kailangan tapusin mo na yan. Huwag mong paabutin ng isang winner take all na laban. Dahil kapag yan nangyari, baka maging delikado mapunta pressure dito sa Magnolia. Kung sakasakaling matalo ng TNT itong Magnolia, ang makakaharap nila sa semi sa itong NLEX. At sa tingin ko, mas malaki chance nila na makapasok sa finals. Samantala naman, itong San Miguel at Ginebra, malamang sila maghaharap sa semis. Kung talunin ng San Miguel itong Meralco at ng Ginebra itong Converge, semis niyan, San Miguel versus Ginebra, magiging magandang labanan yan obviously. So yan ang kinakailangan nating bantayan ngayon kung ano ang gagawin nitong mga teams dyan. So, sa mga nabanggit na matchups, ang pinakamatindi dyan, itong labanan ng Magnolia versus TNT. Tsaka itong ROS at NLEX sa tingin ko magiging dikit din yan. Tandaan din natin na itong Meralco, yan ang defending champion ngayon. Pero sa tingin ko, sa nilalaro ng San Miguel at ng Ginebra, malamang sila ang umabante dito sa semifinals. Kaya yan ang aabangan natin sa masusunod na araw. Samantala naman, itong San Miguel na pag-uusapan natin yan, ay merong balita ngayon na gusto raw nila next season ay magpalakas pa ng lineup at ang gagawin daw nila ay ite-trade na nila itong iba nilang players na hindi nagagamit, kabilang na itong si Jeron Teng. Kung mapapansin ninyo, si Jeron Teng ginagamit lang ng San Miguel yan kapag garbage time na, kapag kumbaga alam na yung outcome ng laro at kapag mga crucial games talaga hindi ito nagagamit. Kaya asahan natin na magkakaroon ng matinding matchup itong San Miguel Beer at itong si Jeron Teng, kabilang to sa mga players na ite-trade nila. Ang tanong na lamang ay kung sino at kung kaninong team. Malamang sa malamang sa Terra Firma yan ite-trade o di kaya naman ay dito sa Northport Batang Pier. Kung sakasakali din na baka po pwede, baka sa Phoenix yan mapunta para kay Ken Taffin, yun ang kukunin nilang kapalit. Or malay natin baka ito ay dalhin
sa iba pang koponan, hindi pa napag-uusapan ngayon. Ngayon, alam natin ang SMB, nakafocus yan dito sa kanilang playoff matchup kontra sa Meralco Bolts. Pero kinakailangan siyempre kung ikaw ang San Miguel Beer, masigurado mo na sa susunod na season ay magiging mas ready ka na. At kung kinakailangan nga i-trade itong si Jeron Teng, yan ay kanilang gagawin. Marami namang pagbabago na pwedeng mangyari dito sa San Miguel at sa tingin ko magiging mas maganda talaga kung bibitawan na nila yung mga players na yan. Kung sa bagay, ito sila Jeron Teng at itong sila Mawala Tautua, magiging mas maganda yan kung mapunta sa ibang team na sila ay nabibigyan ng minuto at ng playing time. Pero sa ngayon, syempre 100% nagko-concentrate si Coach Leo Austria dito sa upcoming matchup nila kontra dito sa Meralco Bolts, ang team na tumalo sa final sa kanila noong last season. At yan ang pinaka-importante ngayon para dito sa San Miguel. Ang masiguro na matalo muna nila itong Meralco Bolts. Sa ngayon naman, itong Barangay Ginebra na nakita natin tinambakan nila yung rain or shine at ibig niya sabihin pasok na sila sa semis at mukhang ang plano daw ng Ginebra isa pa yung team na gagawa ng paraan para makapagdagdag ng mga players dito sa kanilang roster. At ibig din niya sabihin meron silang mga hindi masyadong nagagamit na mga players na ite-trade na nila o kaya bibitawan. At kabilang daw doon sa mga balita na ibibitawan ng San Miguel ay itong itong Barangay Ginebra ay itong si Jason David. Baka daw ang mangyari itong si Jason David ay i-trade na dito sa Northport o kaya naman dito sa Phoenix. Sa totoo lang, maraming mga teams ang interesado dito kay Jason David dahil ito ay isang batang player na meron talagang potensyal na magpakitang gilas. At kulang na siya talaga sa playing time dito sa Barangay Ginebra. Kaya kung sakasakali nga na ito si Jason David ay i-trade ng Barangay Ginebra, sa tingin ko magiging mas maganda to para sa kanyang karera. Alam natin na posible na ito i-trade nga dito sa Phoenix Jewel Masters at baka ang maging kapalit nito ay si Tyler Tio. Pero meron din mga posibilidad na baka itong si Jason David ay masama sa isang trade package kung saan ito ay dadalhin dito sa Northport Batang-Pierre kasama itong si Ben Adamos at si Bon Pesumal kapalit nitong si pwede si Joshua Monson o kaya si Cade Flores o baka naman yung first round draft pick ng Northport Batang-Pierre. Maraming mga options dito kaya kailangan pag-aralan itong mabuti nitong magbarangay Ginebra para masiguro na hindi sila magkakaroon ng mga sabihin nating miscalculations pagdating dito sa pagtitrade ng mga players. Dahil alam naman natin itong Barangay Ginebra gagawin niya ng lahat talaga para masiguro na yung kanilang lineup para sa next season ay talagang magiging masanda na at hindi na sila magkakaroon ng mga tinatawag na shortcomings pagdating dito sa kanilang rotation. Kaya yan ang magiging matindi. Shoutout muna sa ating mga taga-subaybay na sila RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, si Malyari Mascareñas, Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Ireneo Salangsang at si Michael D.